So, kamusta kayong lahat? Parang pabata ng pabata ang ating church, no? Nasa ng mga adults natin. Anyway, pwede bang lumingon kayo sa katabi nyo, sabihin nyo, buti na lang nandito ka. Kung hindi, wala akong katabi. Okay? Parang may lang yung sinabi ko, parang humaba yata yung sa inyo, no? Were you blessed by our worship songs? Palakpakan nyo naman ang ating worship band. Alam nyo, sobrang practice ng practice yung mga yan para gawing napakaganda ang ating worship sa Panginoon. Okay? Kaya mamaya for our last two songs, sana tayong lahat ay kumanta, ibigay natin ang lahat para sa Panginoon. And today, magandang mensahe natin ngayong gabing ito. At sino sa inyo nakakaalam kung anong topic natin? Diyan na sa screen eh. Diba? Choices. Okay? Ano sa Tagalog ang choices? Mga pagpipilian. Diba? Kasi alam nyo, araw-araw, tayo ay binibigyan ng Panginoon ng iba't ibang bagay na pwede nating piliin. Sino sa inyo ang nag-aaral? Diba? Ilang beses ang pasok sa isang linggo? 5, di ba? Pero may choice kayo. Kung gusto niyo magbulakbol, pwede kayo magbulakbol, di ba? Hindi kailangan 5. Kung gusto niyo 2 beses lang kayo papasok sa isang linggo, pwede 'yon, di ba? Pero may mga kaukulang mga bagay tayo na masasacrifice, di ba? It's a choice. Choice niyo 'yan kung gusto niyo pumasok. Yung mga nagtatrabaho, may choice din kayo kung gusto niyo pumasok sa trabaho or hindi. Pag nasa trabaho naman kayo, meron kayong choice kasi yung ibang tao, kahit na nandun sila sa loob ng opisina, hindi rin naman sila nagtatrabaho. Iba-iba rin yung ginagawa nila, di ba? So, choice nyo pa rin yun. And alam nyo, meron tayong mga choice sa buhay na napaka-importante, pero yung ibang bagay naman na choices natin, hindi naman siya kasing importante. Pero alam niyo, yung mga importanteng bagay ay yung mga choices natin na pagka nagkamali ka ng pili, mababago ang inyong future. Di ba? Nagkakaintindihan ba tayo? Baka sumasagot lang kayo, pero hindi ano. So gusto ko i-share sa inyo a few of the quotes to live by. Okay? And habang pinapakita ko to, gusto ko every time nagpa-flash up, basahin nyo lang. Ito yung una. Ano sabi dyan? It takes money to make money. Kaya kung titignan nyo, bakit pagka kunyari, mahirap ka, ang hirap mong yumaman? Bakit? Kasi ang mga choices mo, limited. Hindi ka naman pwedeng magtayo ng mall. Diba? Kasi ang mga magagandang negosyo ngayon, pagka nagtayo ka ng mall, pwede ka magpaupa, diba? Pero kung ikaw ba mahirap, pwede ka ba magpatayo ng mall? Pwede ka lang pumasok sa mall at magpalamig. Pero hindi mo kaya magpatayo ng mall, di ba? So, very limited ang choices mo. Pagka kunyari, talagang walang-wala ka, pwede ka ba magtayo ng tindahan, at least? Hindi rin, di ba? Kasi kailangan mo ng puhunan para kumita ng pera. Pero hindi ibig sabihin, porque wala kang pera, dahilan na yun para hindi ka kumita. Pwede ka pa rin kumita. Yun nga lang, talagang kailangan, imbis na pera, pagod ang ipupundar nyo. Tama? Agree? Di ba? Ito, pangalawa. Ano sabi dyan? No guts, no glory. Marinig nyo yan sa mga sundalo. Ibig sabihin yan, ano ba ang guts sa Tagalog? Anong guts? Lakas ng loob o kaya yung tapang. Ibig sabihin yan, kung kayo, duwag kayo, ayaw nyo sumabak, hindi malakas ang loob nyo, hindi kayo magkakaroon ng glory. O kaya, hindi ka magkakaroon ng tagumpay, hindi ka magkakaroon ng biyaya. So sometimes, alam nyo sa buhay, ang kailangan lang natin, lakas ng loob. Okay? Pero hindi yung lakas ng loob sa gumawa ng kasalanan, ha? Kailangan dito yung lakas ng loob na, for example, nandiyan ka sa baba, tinitignan mo lang lagi yung mga tao na sinasabi nila, ano bang meron dyan sa Revelation Church? Di ba? Paano mong malalaman kung hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob para pumasok, tapos magtanong, pwede bang umakyat dyan at makinig sa mensahe ng Panginoon? Diba? Ngayon, pag umakyat ka, tsaka malaman, okay pala dito, no? Malamig, may pagkain, maganda ang music, maganda rin ang mensahe, di ba?
So, no guts, no glory. Ganyan ang buhay. Ito pangatlo. Oops. Ito, ano sabi dito? No pain, no gain. Kasi may mga tao na gusto nila lahat ng bagay madali. Di ba? Kaya nga maraming mga magnanakaw, maraming mga illegal yung mga ginagawa. Bakit? Hindi sila handang magpakahirap. Pero ang sinasabi dito, kung gusto nyo, alam mo sa Bible, nakalagay nga doon, pagka yung mga get rich quick scheme, yung mga mabibilis kitain, for example, networking, o kaya yung mga loto. Taya tayo sa loto. Bakit? Kasi pag tumaya ka sa loto, pag nanalo ka, milyonaryo ka agad, mabilis. Pero alam nyo ba, siguro sa 100 tao na tumataya sa loto, ilang kaya nananalo? Wala. Hindi ganun kaano. Ang nananalo sa loto, siguro out of 10 million na tumataya sa loto, isa. Paano ka nakasigurado na ikaw yun? Di ba? So, yung mga taong ganun, minsan, alam mo ang naano nila, nagkaroon sila ng isang study na yung mga nananalo daw sa sweepstakes at saka sa loto, hindi nagtatagal ng 1 taon, nalulustay na nila yung pera nila. Bakit? Kasi hindi nila pinaghirapan eh. Ang perang binigay lang sa'yo, pwedeng madaling gastusin. Okay? Iba pagka pinaghirapan mo yan. Okay? Tama? Okay? Andyan pa naman kayo, no? Okay. Ito, ano sabi dito? Win some, lose some. Okay? At ito yung sinabi ni Manny Pacquiao, di ba, nung natalo siya. Ano sabi sa kanya? Ano masasabi mo? Ngayon naging Christian ka na, tsaka ka pa natalo. Sabi niya, ganyan talaga. May nananalo, may natatalo. Di ba? Yun yung maganda sa attitude niya eh. And dapat ganun din tayo. Pagka kunyari, meron kang ginawa, kunyari, naghanap ka ng trabaho. Di ba? Gusto ko magsikap. Christian na ako eh. Gusto ko magbagong buhay. Maghahanap ako ng maayos na trabaho para makatulong ako sa magulang ko. Okay? Nag-apply ka. Pag-apply mo, hindi ka natanggap. Masama loob mo. Ano ba yan? Ano dapat mong gawin? Hanap ka ulit. Di ba? Kasi ganun talaga eh. You win some, you lose some. And speaking of Manny Pacquiao, anong meron sa May 3? Ha? May boxing si Manny Pacquiao. And sa May 2 sa States, pero pagdating dito sa Pilipinas, ang live natin is May 3. And ang Revelation, magkakaroon tayo ng showing ng pay-per-view dito sa ating church. So please, mag-invite kayo ng mga tao. Pero bago yan, sa 29, meron tayo ditong service. So mag-imbita muna kayo doon. At mag-imbita rin kayo para sa May 3, meron tayo dito. Sabihin namin yung oras sa inyo pagdating ng 29. Okay? Medyo maniningil lang tayo ng konti. Dahil kung hindi tayo naningil, baka naman lahat ng tao magsiksika na dito. Diba? At wala tayong makilusan. Okay? So we will make the announcement. Hindi today, pag malapit na yung date. Pero please, invite your friends. Okay? Ano pa ba sabi dito? Sabi dito, bakit wala dyan? Kanina pa ba walang lumalabas dyan? Ngayon lang? Nahiya. Ayan. So sabi dyan dito, ano to? Ano sabi niya dyan? You reap what you sow. Kung ano ang tinanim, yun din ang aanihin nyo. Like for example, minsan nagtataka tayo, bakit kayo bumagsak sa test? Nag-aral ka ba the night before? Di ba? Pero nagtataka ka, bakit ang baba ng grade ko? Eh kasi hindi ka nag-aral. Di ba? Yung ibang tao sabihin nila, bakit ganun? Pag nagpupunta ako ng Revelation, pagbaba ko ganun pa rin. Parang wala namang nagbago. Di ba? Eh nakikinig ka ba talaga? Hinahayaan mo ba na pagka pakinggan mo, baka mamaya lumalabas naman sa kabilang tenga. Okay? Like nagkaroon ng time yung mga anak ko, sabi nila sa akin, Daddy, buy me this. Bilang ko raw sila ng isang bagay. Sabi ko sa kanya, Daddy, walang pera. Sabi niya, punta tayo sa bangko, mag-withdraw tayo. Okay? Sabi ko sa kanya, para makapag-withdraw ka sa bangko, kailangan mag-deposit ka muna. Pag hindi ka nagde-deposit, hindi pwedeng pumunta ka sa bangko at mag-withdraw ka lang. Bakit? Because you reap what you sow. Okay? Pagka ikaw nag-iipon, balang araw, meron kang huhugutin. And lastly,
Ang sabi dito, bakit ba nagkakaroon ng delay? Ang sabi dyan is, ano yung huli? Mahina. Ulit. Haste makes waste. Pagka nagmamadali, lalong maraming nasasayang na oras. Okay? Katulad yung isang beses, nung dati, nagmamadali ako, sumakay ako ng jeep, kung saan-saan ako nakapunta, mali pala yung nasakyan kong jeep. Bakit? Kasi nagmadali ako, hindi ko tinignan kung saan papunta yung jeep. 'Di ba? So, minsan tayo ganyan. Kailangan, sa buhay, huwag kayo nagmamadali, mag-iisip muna kayo. So, pero hindi yan ang topic natin. Ang topic natin is, alam nyo, kung ganito palang napakaraming desisyon yung kailangan nating gawin, yung ibang bagay napaka-importante. Okay? Dahil, nagbabago ang buhay natin dahil sa kanila, then, dapat lahat ng bagay pinag-iisipan natin. Meron akong ikikwento sa inyo na hiniram ko sa isang kaibigan naming pastor. Ang sabi niya, meron daw sa States na isang hunter. Okay? Meron siyang daladalang baril. Okay? Tapos, nangahunting siya ng mga wild ducks. Yung mga pato na lumilipad. Yun ang inahunting niya. So, namamaril daw siya ngayon ng mga pato. Nakakita siya. Binaril niya. Psh! Patay, tinamaan. So nakita niya, bumagsak ngayon yung wild duck. Kaso, yung binagsakan, hindi na niya lupa. Lupa nung kapitbahay niya. Nakita niya, mababa lang yung bakod. Sabi niya, alam ko na. Nakikita ko naman dun yung pato pupuntahan ko na lang. So, inakyat na ngayon yung bakod. Pag-akyat niya, nakita rin siya nung may-ari ng bakod. Malaking mama yung may-ari nun. Nakita, anong ginagawa nung kapitbahay ko? Bakit pumapasok dito sa teritoryo ko? Sinakyan niya yung kanyang traktor. Pinuntahan niya ngayon yung mama. Sinabi niya ngayon doon, "Huy, anong ginagawa mo? Trespassing ka." Sabi niya, "Hindi, kukunin ko lang yung pato ko." Sabi niya, kasi nung binaril ko, dito sa iyo bumagsak. Sabi niya, alam mo, dito sa US, meron kami ditong ibang patakaran. Sabi niya, kung anong nasa lupa ko, akin yun. Di nagalit siya ngayon. Sabi niya, alam mo, huwag mo akong gaganyanin. Abogado ko. Ako ang nakabaril dyan, akin yan. Di sabi ngayon nung may-ari ng lupa. Sabi niya, ganito na lang. Ganito ang gawin natin. Gawin natin yung 3-kick rule. Okay? 3-kick rule. Ano yung 3-kick rule? Sabi niya, ganito yan. Ang gagawin natin, yung isa sa atin, sisipain ka kahit saan 3 beses. Kaya 3-kick rule Tapos nun, ikaw naman. Kung sino sa ating dalawa ang unang sumuko, okay? Yung kalaban niya, sa kanya mapupunta ang pato. Okay? Nagets nyo? So, sabi niya, sige. Sino unang sisipa sa atin dalawa? Sabi niya, sa'yo yung, ikaw ang nag-trespass. So, ako muna ang sisipa. Di nag-isip yung lawyer, sabi niya. Sige. Pahig ako. Okay? So, una muna, sinipa siya sa puwet. Ow! Ang laki ng tao di ba? Sabi niya, aray, ang sakit ng balakang ko. Sabi niya gano'n. Sabi niya, di bale, 2 sipa na lang, humanda ka. Totodo ko yung sipa ko sa iyo. Sabi niya gano'n. Ang tulis pa naman ng boots nung malaking mama. Sabi niya, pangalawang sipa. Sinipa siya sa tuhod. Tapos, namilipit siya sa kanya. Sabi niya, sumapilay-pilay siya Sabi niya, di bale, 1 sipa na lang. Ako naman ang gagante sa'yo. Humanda ka. Tapos, pagdating ng pangatlo, sabi niya, ready ka na? Ready. Sabi niya, sige. Di ready siya ngayon. Yung lalaki, sinipa siya sa mukha. Sapol. Halos bumagsak siya. Putok yung labi. Dugo-dugoan siya. Tapos sabi niya, di bale, ako na ang gagante. Tapos alam mo, sabi nung lalaki sa kanya, teka muna.
Ayoko na, suko na ako, sa'yo na yung pato. Okay? So, anong lesson itong kwento? Kailangan sa mga desisyon natin, kailangan matalino tayo. Mautak tayo ng sekreto dyan. Okay? Kailangan, malalaman nyo, maging wise tayo, at para magawa yon, kailangan, bago pa dumating yung point na kailangan nyo gumawa ng desisyon, kailangan, alam nyo kung ano yung mga bagay na willing kang pakawalan at ano naman yung mga bagay na importante sa'yo. Okay? At ang topic natin today is opportunity cost. Anong ibig sabihin ng opportunity cost? Ano yung nakalagay dyan? Opportunity cost is what a person sacrifices when they choose one option over another. So yan ang topic natin. Opportunity cost daw is yung bagay na mawawala sa'yo pagka pinili mo ang isang bagay. Okay? Naintindihan niyo ba yun? O hindi? Ha? Okay. Amen. Okay? So, for example, dito sa picture na to, okay? Merong nanliligaw sa'yo. Dalawa. Yung isa, gwapo, pero mahirap. Yung isa naman, pangit, pero mayaman. Di ba? Ano ang pipiliin mo sa kanila? Pagka pinili mo yung gwapo, wala kang pera. Pag gusto mo naman ng mayaman, ano masasacrifice sa'yo? Magtiis ka habang buhay. Diba? Kasama mo, pangit. Tsaka pag nakita mo yung mga anak mo, malaki yung chance na pangit din sila. Kasi yun yung naglahi eh. Ha? Meron ba tinamaan? May nasaktan ba? Ini-example lang naman natin niya. Huwag naman kayong ma-hurt. Okay? O, ibahin na lang natin, di ba? Kunyari, ito na lang, ibahin na lang natin. Kunyari, naghahanap ka ng trabaho, pinagpipilian mo dalawang trabaho. Yung isa, malapit, pero maliit ang sweldo. Yung isa naman, malayo, pero malaki ang sweldo. So, anong mas importante sa'yo? Yung oras ng biyahe or yung laki ng kinikita mo? Yun ang opportunity cost. Okay? At alam nyo ba, na ang Biblia, napakaraming mga sinasabi tungkol sa mga bagay na pwede nating pagpilian. Okay? Andiyan pa ba kayo? Tapikin mo nga yung katabi nyo. Sabihin nyo, hoy, gising ka pa ba? Makinig ka. Ito na yung topic. Okay? Huwag kayong magkasakitan, ha? Huwag kayong magkasakitan. Gisingan lang, gisingan. Okay? So ito, 4 na bagay lang to. 4 na bagay lang. Bilisan natin. Unang-una, ang sabi dito, the vision is for a future time. It describes the end, and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed. At nasa Habakkuk 2 verse 3 yan. And yung sinasabi dyan, alam nyo, ang mga pangako ng Diyos, ang sinabi yan, hindi naman sinabi ng Diyos kung kailan niya ibibigay yan sa'yo eh. May mga oras na nade-delay yan. Pero ang katotohanan dyan, hindi yan delayed, hindi yan late. Okay? It will happen dun sa tamang oras na sinabi ng Diyos. Kasi minsan, iba yung gusto natin. Lahat tayo gusto natin ngayon. So, anong pinagpipilian mo dito? Anong opportunity cost dyan? Yung sinabi dyan is, gusto mo bang mag-antay, pero magiging successful ka? Or, gusto mo ngayon, pero, palpak. Hindi siya ganun ka-okay. What's happening? Wala. I think nag-fluctuate ang inyong ano yun natin, ha? Nawala ang ating PowerPoint. Open the keynote. Okay. Ayan. So, will you wait and succeed or gusto mo ba siyang makuha ngayon pero pumalpak naman siya? Sabi nga, sino dito nakakilala kay Barry Manilow? Hindi nyo kilala. Huwag na natin pag-usapan.
Okay? Iba na lang na example. For example, kung papapiliin ko kayo, dito, yung OC, yun ang opportunity cost. Ang opportunity cost dyan, hindi mo siya may enjoy ngayon. Pero bigyan ko kayo ng halimbawa. Kung mamimili kayo, ano mas gusto nyo? Bigyan ko kayo ngayon ng 1 milyon? Or, bibigyan kita ng piso, pero ang pangako ko sa'yo is every day, araw-araw, dodoblehin ko yan hanggang 1 buwan. Sino nagsabing, so ang ibig sabihin nun, kunyari, ano pangalan mo? Si Katrina. Kunyari si Katrina, ngayon bigyan kita ng piso. Bukas, anong araw bukas? Thursday, bibigyan kita ng, magiging 2 piso na yan. Pagdating ng Friday, magkano na yon? 4. Doble. So yung 2, magiging 4. Pagdating ng Sabado, may 8 pesos ka na. Okay? So mamili kayo. Bibigyan kita ng 1 milyon pero one time lang, or bibigyan kita ng piso times 2 for the next 30 days. Sino ang nagsabing kukunin niya yung 1 milyon? Bakit? Ha? Sino ang may gusto ng piso? Bakit? Magkano yun? Magkano yun pag times 2 mo ng 30 times? Marami. Marami ba yun? Okay. Bakit? Kasi kung titignan natin, sa day 1, piso. Pagdating ng day 2, 2 piso. Pagdating ng day 3, magiging 4. Sa day 4, magiging 8. Day 5, magiging 16. Day 6, 32. 64. Pagdating mo ng day 15, nasa 16,000 ka na. Di ba? 16,000 kumpara dun sa 1 milyon. Pero, pag tinuloy-tuloy natin yan, kahit hanggang day 30, kahit hindi na sa 31 days, meron ka ng 536 million. Okay? Hindi 1,000 yan, nagkulang, hindi lang nakakopya doon yung ano. Pero ang meron ka, 536. So, yung 1 million mo, naunahan mo na yon nung day 20 pa lang. 21, meron ka ng mahigit 1 milyon. So, sometimes, ganyan. Minsan, kailangan nating mag-antay pa ng konti. Di ba nangyayari yan minsan? Pagka kunyari, ikaw, may nanliligaw sa'yo. Sabi mo, naiinip na ako, gusto ko na magka-boyfriend eh. Sige na, pwede na, pagtsagaan ko to, sagutin ko na lang siya. Tapos, pagsagot mo sa kanya, biglang after 1 week, nakakilala ka ng mas okay kesa sa kanya. Sayang. Di ba? Kaya nga minsan, bakit gano'n, no? Pagka nakatali ka, sabi nga nila, bakit ganun? Pagka ikaw meron kang boyfriend, maraming nagkakaroon ng gusto sa'yo, ng mga okay. Pero pag ikaw naman, available, wala naman lumalapit. Di ba? Tama ba yon? Buti pa yung mga lalaki, sila yung mga nagnanad eh. Parang sila yung may boyfriend, no? Okay, number 2. Sabi dito, basahin nga natin, no one parang di nagkaintindihan, no? Magtawag nga tayo dito. Itong dalawang to, ano yun? Ikaw, come here. Tinan mo, sabi nga kanina, ano sabi kanina? No guts, no glory. Diba? Malay mo, pagsalita mo, biglang na-discover ka, uy, pwedeng kumanta to, ha? Tapos ini-recruit ka ngayon sa worship team. Diba? Maganda. Ano? Sige na. One read lang. Ayan, sabi dyan, no one can serve 2 masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Nung una, parang sinasabi niya, ganito, parang sinasabi dyan, alam mo, ang amo mo sa buhay ay isa lang. Hindi pwedeng sabihin mo, alam mo, mahal ko ang Diyos, at mahal ko rin ang trabaho ko, at mahal ko rin ang pamilya ko, mahal ko rin yan. Imposibleng walang number 1 dyan. Laging magkakaroon yan ng priority. Okay? Kasi nandyan ang opportunity cost eh. Pag magdarating yung panahon, pwede yan. Pag when everything is okay, sabihin mong pantay-pantay. Pero pagka ikaw, hindi mo alam ang mga priority mo na okay, basta para sa akin, number 1 ang Diyos. Pero, pagdating ng linggo, nagsisimba ka ba? O lagi kang merong dahilan na,
ay, pagod ako eh. O kaya, masakit ang ulo ko. Napagod ako sa trabaho ko kagabi. Di ba? Ang dami natin laging dahilan. Paano mo masasabi na God is truly number one sa inyo? Kung lagi na lang ganyan, ay, kailangan ko mag-overtime, di ako pwede magpunta ng revelation. Di ba? Kung talagang, sabi dito, kung talagang number one ang Panginoon sa inyo, pakita nyo. Kaya sabi dyan, pili ka. Sabi niya, no one, either you will hate one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. Hindi ka daw pwedeng manilbihan ng both God or money. Okay? So, ang opportunity cost mo dyan, yung mga idols of the heart, are you ready to sacrifice them? Because you want to follow the Lord. Sa Tagalog, yung mga ibang bagay sa buhay mo, ready ka bang iset aside sila dahil sa pagkagustuhan mong sumunod sa Panginoon? Okay? Nagkakaintindihan? Okay? Number 3. 4 lang to Ito na yung pangatlo. Ang sabi dyan, Matthew 11 verse 29. Sabi dyan, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Okay? At dito, ang pinagpipilian natin dito is, gusto mo bang magtrabaho na magtrabaho? Or gusto mo bang nagpapahinga? Alam mo, ang pinaka-problema dito, hindi naman problema yung may trabaho ka. Maganda nga yan eh. Diba? Tama ba yun? Maganda ba yung trabaho or pangit? Maganda. Diba? Bigay ng Panginoon yan eh. But sometimes tayo, sobrang pagtatrabaho natin, minsan, yung blessing sa atin ng Panginoon, ay masyado nating minamahal na hindi na natin pinagpapahinga yung sarili natin. Eh, ang Diyos nga, siya nagpahinga eh. At dito, ang opportunity cost natin ay yung control. And maraming beses, ayaw nating pakawalan ang control natin sa buhay. Gusto natin, in control tayo lagi. Okay? So, kung titignan natin itong chart na to, kung ito ang tinatawag na circle of concern, ibig sabihin nun, yan yung mga bagay na iniintindi nyo. Concerned kayo dun eh. Okay? Hindi lahat ng mga ano-ano ba yung mga circle of concern natin? Unang-una, kung ano kakainin nyo bukas. Kung saan kayo maghahanap ng trabaho. Concern nyo, para dun sa mga single. Sino bang mapapangasawa ko? Ilan ba yung magiging anak ko? Magiging mabuting anak ba sila o magiging masamang anak sila? Di ba? Kung meron kayong mga magulang na masakit sa ulo, circle of concern na yun. Okay? Unfortunately, hindi lahat ng bagay na concern tayo, kaya nating kontrolin. Ito lang ang circle of control natin. Nakikita nyo ba yan? Nakita nyo yung circle of control? Hindi naman yung circle of concern, nasa loob ng circle of control eh. Ibig sabihin yan, hindi lahat ng bagay pwede nyong kontrolin. So dito, yung mga bagay na concerned kayo at kaya nyong kontrolin, like for example, nag-aalala ka kung bukas meron kang kakainin. Pero, kontrolado mo kung gusto mong matulog lang. Hello? Ayan. Kung gusto mong matulog lang sa bahay or kung gusto mong magsikap, kontrolado mo yan. So, ang gawin mo, magsipag ka. Kaya nakalagay dyan, act. Yung mga bagay na within your control, do your best. Pero may mga bagay naman na wala na sa kamay natin eh. Like for example, kung masungit ang biyenan mo. Masungit ang biyenan mo. O kaya, tatay mo, lasenggo. Kontrolado mo ba yon? Kung mahilig siya uminom? Kung nanay mo, lagi nagsusugal. Tatay mo, nagda-drugs. Kontrolado mo yon? Hindi, malalaki na yung mga yan. May sariling isip yung mga yan. Ano dapat mong gawin sa kanila? Awayin mo araw-araw? Di ba? Minsan, pagka lalo mong inaaway, lalo lang tumitigas ang ulo. Ang dapat mong gawin sa mga yan, you pray for them. Asawa mo, babaero. Asawa mo, nang bubugbog. Di ba? Pero minsan kasi,
gusto natin atin yung control, ayaw natin pakawalan. Ang sabi ng Diyos, take my yoke. Ano ba yung yoke? Egg yolk ba yun? Hindi. Alam mo yung yoke, yun yung nakalagay dun sa baka. Pagka nag-aararo siya, di ba? So, ang sinasabi ng Diyos, alam mo itong yoke ko, itong nakalagay sa likod ng kalabaw, ito kunin mo to. Kasi itong yoke na to, mas magaan. Akin na yun sa'yo. Ibig sabihin yung mga worries mo, ibato mo yan sa Diyos. Kasi lahat naman ng tao may problema eh. Yung mga things na kaya mong kontrolin, yan na yun sa'yo. Don't get it back. And lastly, ito yung pinaka-importanting opportunity cost. Mamili ka. Sa langit or impyerno. Sabi dyan sa verse. Alam ko lahat tayo pipiliin natin dyan, syempre langit, di ba? Lahat tayo pipiliin natin langit. Pero, kung titignan mo naman yung priority natin sa buhay, sinasabi natin, gusto natin makapunta ng langit, pero hindi naman natin ginagawa yung mga bagay na magdadala sa atin sa langit. At ang sabi dito, pakibasa nga ulit, lakasan natin, total last verse na ito na babasahin natin. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Alam mo sinasabi dyan? Hindi ba napakasayang? For example, dito sa buhay mo, nagpakayaman ka, nag-aral ka ng puspusan, para marami kang alam, matalino kang tao, ang gaganda ng damit mo, ang gaganda ng kotse mo, ang dami mong kaibigan, sikat na sikat kang tao, ang dami mong tinulungan, ang bait mo. Lahat ng tao, basta sinabi, kilala mo ba dyan si Robert, si Jen, si John, si Juan, kilala mo yan? Oo, napakabait na tao niyan. Yung pala, wala sa puso mo si Kristo. So, ang nangyari, nagulat na lang tayo, afterlife, pagtingin natin, nasan siya? He's in hell. Simply because wala sa kanyang puso si Jesus. Di ba parang napakasayang? And kung sakali man na pagtuusan mo ng buong buhay mo, ibigay mo sa pag-gain ng world, ani mo naman yung mundo. Ang sabi dito, the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire. And earth and everything done in it will lay bare. So ang sinasabi dyan, alam mo, huwag tayong masyado mag-focus kung paano tayo kikita ng pera, paano magpayaman. Kasi alam mo, lahat ng bagay na yan, iiwan mo rin yan pagka namatay ka. Kung hindi ka man mamamatay at bumalik si Kristo, alam niyo ba kung ano mangyari sa mundo? Ang sinasabi dito, sisirain niya yung mundo to give way for the new heaven. So, anong mga leksyon ang mga natutunan natin ngayon? Unang-una, be patient. Be patient because God is at work. Ang sabi nga ni Gary V, di ba? Ang Diyos hindi natutulog. Minsan, parang feeling mo, parang ang tagal-tagal. Pero huwag kang mag-alala. Don't take matters in your own hands. God is on the move. Pangalawa, put God in His proper place. And sometimes, yung pangalang God, pag tinatawag natin na Diyos, parang Diyos ang tawag natin doon, parang ano lang eh, parang pangalan mo lang yun. Hindi siya title. Yun yung name niya, God. Yun yung para sa atin. Kasi, tinatawag natin siyang God, pero hindi naman natin siya sinusunod. Tinatawag natin siyang God, pero hindi naman natin binibigay lahat sa Kanya. Kasi kung talagang God mo yan, then ibang klase ang treatment mo dapat sa Kanya. Put God in His proper place. Anong place dapat ni God? First. Una. Pangatlo, learn to let go of control para makapagpahinga ka naman. Marami akong kilalang mga tao na kahit na magkasakit sila, papasok at papasok pa rin. Ayaw nila mag-give up. Kasi para sa kanila, kailangan nila mag-provide para sa pamilya. Diba? Lahat ng bagay gagawin nila. Basta makapagbigay lang. Especially pagka mga lalaki, sabihin nila, hindi ako lalaki, ako yung provider ng family. Ang lesson na natutunan natin today is
dapat alam natin kung kailan tayo dapat magtrabaho at kailan tayo dapat magdasal. At yung last, be aware na hindi lahat ng treasures dito natin dinadala sa mundo. May mga bagay na dapat, hindi ka dapat dito laging invest lang ng invest. Mag-invest din tayo sa langit kung saan hindi nasisira ang mga pinapadala natin. So, pagka nag-small group tayo, ito yung sigurong itanungin natin sa sarili natin. Kung titignan natin yung buhay natin ngayon, ano kaya yung mga adjustments na dapat nating gawin? Dahil dun sa mga bagay na nalaman natin ngayon, kailangan ba medyo magbawas-bawas ka ng control sa buhay mo? Or matuto ka ba dapat na mag-antay? Or dapat pala, mali-mali pala yung priorities ko, dapat pala, lagi kong inuuna si God. Diba? Pwede ba tayong tumayo at mag-close lang tayo in prayer? Tandaan natin na si Jesus ay nasa ating piling itong moment na to. Iniimbitahan ko kayo lahat na patayin niyo muna yung mga iniisip niyo. Hindi yung tao, ha? Patayin niyo muna yung isip niyo na kung ano man yung iniisip mo, bagay na problema mo. Focus muna tayo doon sa pag-uusap natin kay God. Panginoong Ama, alam namin, mahal na mahal mo kami. Hindi mo kami, Lord, papabayaan. Pero inaamin ko, Lord, may mga times na ako'y natatakot at ako'y nawawala ng tiwala. May mga times, Lord, na masyado kong maraming tanong, Lord, sa mga bagay na nangyayari sa aking buhay. At minsan, Lord, pag nakikita kong hindi ka gumagalaw, minsan nilalagay ko na, Lord, sa aking kamay ang mga pangyayari, Lord. And I know, Lord, pinapakita nito yung aking distrust para sa iyo. Alam ko, Lord, maraming times, pinipili ko, Lord, ang ibang bagay kesa sa iyo. Katulad ng pera, katulad ng trabaho, katulad ng pamilya, katulad ng personal na mga hilig ko, Lord. Minsan, even yung mga simple bagay, Lord, na nakakapagpatuwa sa akin, Lord, like in love life. Minsan, Lord, inuuna ko pa sila. Whereas, alam ko, Lord, ang sinasabi mo sa iyong Biblia, na pagka ikaw ang inuna ko, aayusin mo ang lahat ng bagay sa buhay ko, Lord. So, Lord, humingi ako, Lord, ng kapatawaran, Lord, for those times na ako'y nakalimot. For those times na hindi ako nagtiwala. At ako'y nagpapasalamat, Lord, that you never gave up on me, Lord. Hindi ka nawala ng pag-asa sa akin. Kahit na paulit-ulit ako, Lord, na nawawala ng landas, paulit-ulit ako naliligaw, paulit-ulit ako nagkakasala, hindi ka napapagod sa pagtanggap sa akin, Lord. Na all I need to do, Lord, is just to apologize, say sorry, and repent of my sins. And you always welcome me, Lord, with open arms. And Lord, I count in your word. I count in your promises, Lord. Na nung sinasabi mo sa iyong aklat, Lord, nang sinasabi doon, lahat ng naniniwala sa iyong anak, lahat ng nagsusurrender ng buhay sa inyong anak, ay nagkakamit ng buhay na walang hanggan. So, Father, I want to receive that right now. And Lord, pinagdadasal ko, Lord, yung tao na nandito, hindi alam kung bakit siya nandito, na hindi pa tumatanggap sa inyo, Lord. I pray, Lord, that you will work in their life, that whatever reason they are here for, Lord, that the message will impact their life. Even if nandito sila, dahil lang sa kung ano-anong mga bagay, Lord, I pray, Father, you speak to them, Lord. I pray for the people who are not here, yung mga nag-attend na dati, Lord, na today they're absent. I pray, Father, that you will move their hearts, that on the 29th, they will be here. I pray, Lord, for yung event namin, Lord, yung Manny Pacquiao live on TV at Revelation, Lord. I pray for his fight, sana manalo. But at the same time, Lord, sana maipanalo namin ang higit pang maraming kaluluwa, Lord, dahil dun sa laban na yun, Lord. Manalo o matalo si Manny, ang importante, manalo ang mga kaluluwa ng mga tao.
So, Father, thank you for your message tonight. And I pray especially for the little ones who are here. I pray, Lord, that they will grow up following and loving you. And thank you, Lord, for all your provisions at Revelation Church. This we ask in Jesus' name. Amen.